I wanna be the greatest, but one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Yo, what's up mga lods? Update lang to mga lods dun sa kinabit kong brake calipers ko mga lods. Ito na sila, dito sa harap. Yan, goods na goods yung mga yan. Yung sa likod. Ayan. So, ano nangyari mga lods? Halos isang buwan lang tong calipers na to mga lods nung naikabit ko. Tapos, yun, di ako mapakali. Napag-visionan kong mag-upgrade agad ng calipers. Hindi sa hindi maganda yung performance ng mga to. Kung performance ang pag-uusapan sa mga calipers na to, yung bagong kabit ko, maganda naman talaga yung performance niya. So, walang problema sa calipers na to. Ang problema masyado nagmadali na kumuha. Ang plano ko talaga is R55 at saka R1. Parang naging content ko na lang tong calipers na to na una. Halos di man lang na break in yung brake pad na ito. Ang tinakbo ko lang yata is buso-buso lang to, Marikina lang. So, napakalapit lang no. Tapos papalitan ko na siya. Dumating na kasi yung yung R55 at saka R1. Ayan siya. Ito yung R1 at saka R55 ko. Set na nung ginawa ko. Tapos, meron din ako ditong galing Vietnam. Ito yung 220mm na disc brake sa likod. Tapos, may kasama na ring bracket yung R1 dito sa loob na ito. At saka, bracket na rin nung R55 na panglikod. Puro CNC yung ginawa ko. So, inantay ko pa to. Actually, medyo wrong move ako doon dahil nagmadali akong kumuha agad. Hindi ko inantay na matagdagan yung budget ko para dun sa R1 at saka R55 sana. So, ito, alos kakakabit lang. Isang buwan lang, hindi pa nagagamit yung motor mga lods. Nandito lang lagi sa bahay. Ayun nga lang, yung vlog ko na nagpunta ako ng Buso-Buso, yun lang yung malayong tinakbo niyan. Actually, hindi naman ganun kalayo kasi ano lang yun, Buso-Buso Marikina lang. So, ilang kilometro lang yun. So, ayan. For today mga lods, mag-unbox tayo ng ikakabit ko. Ito talaga yung plano ko, hindi yun. Walang diferensya dun sa piyesa mga lods, yung caliper. Malakas yan. Tested ko na. Na-test ko na nung Buso-Buso. So, ito talaga yung plano ko talaga. Ayan. So, naantay ko na rin. Kaya, i-unbox muna natin. Doon tayo sa kwarto mag-unbox mga lods kasi may ginagawa rito. Yung mga bintana, ayan Ayan, gumagawa sa labas. So, maingay dito. So, let's go mga lods. So, unahin na natin i-unbox yung calipers. Ito yan. Dito ko yan nabili mga lods kay Boss April D. Figueroa. Yan ko yan nabili. Pasensya na mga lods kung hindi ako nakakapagbigay ng mga link. Basta-basta kasi nga pag na-unlisted yung item, parang nagiging misinformation. Kaya mag-search na lang kayo doon. Alam ko itong mas maliit yung R55 mga lods. Yun. Ito yung kanyang kasama. Ano to? Yung silica gel. Tapos may sticker, manual. Tapos ito, meron siyang syempre banjo bolt. Kagandahan nito, pwede kang gumamit ng magandang banjo kasi nakahiwalay yung lagayan ng banjo. Tapos yung kanyang bleeder nakahiwalay. Ayan Ito yung kagandahan niya. Tapos, piston na yan. Tapos, isa pang advantage nito, nasa ibabaw na yung nyo. Mas mabilis nang magtanggal ng brake pads pag maglilinis. May lock lang dito. May pin. Tatanggalin mo lang yan. Tapos, iusog mo lang yung kanyang pinaka pin. Tapos, matatanggal mo na yung kanyang brake pad. Tsaka yung kanyang spring. Maliit lang siya mga lods. Parang mas magaan pa to compare dun sa kinabit ko na una na hindi ko pa nasusulit. Hindi siya monoblock. 2-piece siya mga lods. Ayun, may tornilyo. May hati yan sa gitna. Kaya hindi siya monoblock. Ayun lang yung kasama dito sa box nito. So, doon naman tayo sa R1. Ito naman yung R1. Oops. Ganon din, may silica gel, may dalawang bolt. So, ngayon gagamitin ko muna tong dalawang bolt na to mga lods pag ikakabit ko to. Kasi wala pa akong CNC na bolt para dyan. Meron din siyang banjo. Ito yung ayaw ko dito Yung banjo niya mga lods, kasama na yung bleeder. So, hindi ka makakapagpalit ng mapormang banjo kagaya ng CNC. Yun lang yung ayaw ko sa kanya. Gusto ko yung nakahiwalay yung bleeder para mapopormahan yung banjo. Ito kasi yung stock lang talaga pwede mong gamitin. So, meron ding stickers, usual. Ito na yung mismong caliper. Ito yung nagustuhan ko rito parang caliper ng kotse mga lods. Tapos, 4 piston na mga lods. Ayan, 1, 2, 3, 4. Lahat yan gagalaw na magtutulak. Kaipit. Ganyan. Tutulak niyan. Pare-parehas. Tapos yung brake pad niya, malapad. Yan. Ganun din. Meron din siyang lock dito. Tapos yung kanyang pin, hugutin lang. Matatanggal mo na tong kanyang spring. Tapos pwede nang tanggalin yung brake pad. Ayun sa tingin ko pwede siyang hugutin dito. Ulitin ko, hindi pa ako nakagamit nito ngayon pa lang. So hindi naman ako nag-search ng nito kung paano siya tanggalin. So tingin ko ganun din. Pwedeng tanggalin to. Tanggalin yung pin, yung spring, tapos yung niya, brake pad na. Ayan. Same color pala mga lods yung kinuha ko, blue pa rin. Kasi mas gusto ko yung ganito, may kulay naman para magkaroon ng ibang kulay yung motor ko. Ayan. So, ayun lang yung inclusion niya. Wala naman ng iba. Yung nasa box, yun lang. Ayan, napaka-solid. Mabigat siya mga lods. Ayan, parang 1 kilo to Mabigat. Okay na tayo sa R1. Doon naman tayo sa
ating disc at saka bracket pala. Bracket ang pinaka-importante mga lods dito para may kabit mo siya ang maayos sa motor. Buksan na natin to. Ayan siya. So, unahin na natin yung bracket ng R1 mga lods. So, ito yung magiging kabitan dun sa harapan. CNC na siya mga lods, Vietnam. Actually, sa isang store ko lang to binili. Teka lang, pakita ko sa inyo yung pangalan kung saan ko siya binili. Ito, wala siyang ano, ito lang. Sophia, Nako, hindi ko alam yung address na yata yan. Tapos, ito yung product name niya. Reader Satria rear disc fitted with Zen wheels, large disc size 220mm, CNC glossy. Yan, black aluminum rim. Meron siyang black sa gitna. Yan, carbon steel yung kanyang ano. Tapos 304 stainless. Ito yung para sa R1. So check natin yung R1 kung fit. Ganito siya mga lods. Ganyan. Tapos ito yung bolt niya. Ganyan siya mga lods. Tapos ito na yung ikakabit sa stock mismo ng motor natin. Pang ano to mga lods, 320mm. Yung malaki na Delkevic na disc. Yan, para dun. So, hindi ko pa to natitest. Ititest ko na lang to pagka ano, yung magkakabit na. Doon na lang malalaman. Ayan mga lods, CNC. Okay na okay naman. Ito yung tatak pala nito. Kunin natin yung disc. Nandito, Ngoyen. Ayun o. Ngoyen Bo Motorbike. Ngoyen Bo. Basta, yun ang basa. Ayan, so, ito naman tayo sa pang R55 na bracket mga lods. Para sila ng brand Ngoyen din. Ito yung kanyang ano, logo. So ito mga lods, ang kinuha ko yung reverse yung ano, kabit niya. Kumbaga nasa ilalim ng swing arm yung kabit. Ito yung caliper, magiging ganito yung kabit niya. Nasa baba, reverse kumbaga. Tatry ko ito mga lods, di pa nakakapag-try ng ganito. Ngayon pa lang. Kung magugustuhan ko, okay na to. Kung hindi naman, magpapalit ako ng nasa ibabaw. Yung ganyan. Hindi kasi pwedeng baliktaran to mga lods eh. Ayan. Kung babaliktarin mo, dito ka magkakaproblema sa holder. Yung butas na to, di ba meron nakaumbok dun sa ano natin, swing arm. So hindi tatapat yan pagka binaliktad mong ganyan. Dapat nakababa, ganyan. Saka lang tatapat yung lagayan dito sa butas na to. May ganyan yan. May bolt ako doon, stainless lang. Wala pa akong CNC. Yan lang muna yung gagamitin ko pagka ikakabit to mga lods. Yan. So punta naman tayo sa disc mga lods. Isa rin to sa importante. Bahala na kayo kung anong 220mm na disc. Basta pang Suzuki siya, pang Raider ang kukunin ninyo. So kagaya ng sabi ko, ito yung kanyang brand. Tapos ano siya, floating disc yung kinuha ko. Ito siya mga lods. Ganitong combination ang kinuha ko kasi kagaya siya ng Delkevic na front disc ko. So yung 320mm. Ito 220mm mga lods. CNC yung gitna, yung itim. Carbon steel yung kanyang pinaka-preno. Ito, naka circlip. So magkaiba sila ng Delkevic. Yung Delkevic parang press talaga siya, naka-press. Ito, mukhang na-press naman siya, kaso meron siyang circlip. Hindi ko alam kung matibay yung ganito. So syempre, malalaman natin yan pag nakabit na. 3 holes dapat ang kunin yung mga lods pagka kumuha kayo ng ganito. Tapos mag-search kayo dun sa comment section or sa reviews kung pwede ba sa Raider. Actually, search mo lang yung 220mm na disc sa Satria. Lalabas na tong mga ganito. Ayan siya mga lods. Kaya ito yung napili ko. Black yung gitna na CNC kasi parehas nung nasa harap ko para pantay sila. Ayun, so yun lang lahat yung laman mga lods. Disc 220, R55 na bracket, CNC din. Yung R1 bracket, CNC, R1 caliper, R55 caliper. Ayan, medyo madugo mga lods. Kaya kung bubuuin nyo to, medyo madugo talaga siya. Makati sa bulsa. Siya nga pala mga lods, for sale na yung yung nauna ko. So bibigyan ko na lang ng medyo magandang discount yung kukuha nun. Sa SRP nun, magbabawas ako ng 1K. So yun na yung magiging discount nung kukuha mga lods. Huwag kayong mag-alala mga lods, walang problema dun sa caliper na yon. Medyo nagmadali lang ako, hindi ko kinuha agad yung gusto ko. So parang na-content ko na lang yon. Na-test ko lang, yun lang, yung buso-buso lang. Isang buwan lang siya nakakabit pero hindi nagagamit. Bibigyan ko ng discount yung kukuha. Kaysa kumuha ka ng brand new, parehas lang din naman yun mga lods. Actually, yung brand new, meron ka pang i-modify konti dun sa caliper na panglikod yata yun. Kasi may ginagrind pa dun eh. Yun, nagrind ko na yun, okay na. Plug and play na lang talaga. Wala nang kasabit-sabit yun. Tapos bagong-bago pa yung mga lods, walang gas-gas. Kakabit nga lang yung 1 month siya nakakabit pero hindi gamit yung motor. Kung sino man kukuha ng mga lods, PM nyo ako. Bibigyan ko ng 1K discount dun sa SRP na pagkakakuha ko. Hindi ko na rin kasi magagamit yung mga lods kasi ito talaga yung plano ko. Napunta lang talaga ako dun kasi nagmamadali ako.